Though talaga mahirap kalaban si Galleries kasi nga yung floor defense nila. So, ganun din yung naging vital yung atake nila kanina, masyadong vital. So, sa amin naman medyo off timing yung galaw namin sa ilalim. Doon nandun yung tao namin. Kaya lang hindi namin natatapos ng maganda. So that's why na-force kami mag-commit ng unforced error. So luckily medyo tumama kami nung bandang dulo. Especially nung fourth set tumama na yung galaw namin, nasa timing na. Then yung counter attack namin mas madali. Kasi nga si Jasmine hindi na masyadong gumagalaw. So yun, medyo mas naging madali yung especially yung end game nung fourth set. Thank you, Coach. And for our best player of the game, may 5 blocks ka rin in this match. Ano lang siguro yung naging motivation mo coming into this game para matulungan yung team na manalo? Same naman eh. Magtrabaho lang ako ng tama and yun, sumunod ako sa instructions ng coach kasi nandiyan naman sila para i-guide kami. So yun, malaking bagay na may input kasi sa outside the court kasi mas kita nila eh. So yun, maganda lang kasi na-execute namin yung gusto nilang mangyari. Thank you, Ara. And for Shaya, ikaw yung isa din sa mga consistent for Cherry in this game. Ano lang din yung feeling na nahamo kayo ng ganitong panalo heading into the crossover? Unang-una po, sabi nga ni Coach Kung Fu na mahirap din po talaga kalaban ng Galleries dahil po sa floor defense nila and thankful din po kami na nabuhay talaga yung floor defense namin and na-manage ng lahat until the end and nakuha yung game. Thank you, Shaya. The floor is open for questions. For Ara and Shaya, ano yung nakikita niyong magandang ginagawa ng team na nag-resulta dito sa good start nyo and at the same time, ano rin yung kailangan nyo pang gawin sa next one para matuloy-tuloy ito? Siguro yung aggressiveness tsaka yung teamwork namin. Kasi although may import, kailangan kasi matulungan din namin siya eh. Hindi pwedeng aasa lang kami sa kanya. Kailangan kaming locals pagtrabahuin namin para mas maging madali sa kanya at mas maging madali sa buong team. Same with Ate Ara po, hindi kakayanan ni Ate Kat na mag-isa and alam naman po namin na nakikita namin na talagang napapagod na siya. Nagsistruggle na rin syempre dahil pagod na. Kailangan po ng teamwork and lumabas naman po. Thank you, Lord. Coach, ano po yung may specific reason po ba kung ba't nilabas niyo po si Kat sa bandang dulo po ng fourth? Actually before game pa, may nararamdaman na due to back pain. Hopefully hindi naman siya ganoon ka syempre. Ayaw namin mangyayari yun. May kinikater na pain sa likod. So until such time na nag-decide na kami na ilabas siya nung at least makapagpahinga. Kasi nga di kita naman ano muna kami, go locals. Kaya naman ng local. Talaga lang kailangan mo magtrabaho. And luckily tumama yung namin, yung galaw kasi nga ando na kami kanina. Talaga lang medyo kapos. Medyo kinakapos kami bandang yung last execution nung pang specific movement. So yun, yung tiwala naman ng local sa isa't isa, kung paano naman sila gumalaw, kayang-kaya naman nila. It's just a matter of timing, tsaka yung adjustment, tsaka yung dedicated naman tong mga player na to. Regardless, mapa left front or right front, yung adjustment na ginagawa is talagang niyayakap naman nila. So mas madali yung resulta, mas magaang yung panalo, especially nung fourth set. Bandang end game. For Ara and Shaya, gaano kayo ka-satisfied sa contribution ng locals ngayong first round kahit si Kathleen naman gumagawa efficient? Syempre I think okay naman kasi nananalo kami. Pero alam namin meron pa kaming kayang itulong at kaya pa namin iangat. So, yun yung pagtatrabaho na. Same po with Ate Ara, magti-training kami araw-araw and we'll keep on improving po sa mga aspects na talagang kulang kami. And yun, may kinig sa mga input ng coaches na ibibigay.
to Ara, sabi nga ni Coach kanina, grabe yung floor defense ng Galleries. Parang para sa iyo bilang isa dun sa mga prime scorers ng Cherry, pag nagagano'ng kadikit yung laban, parang paano ka nakahanap ng spot na ma-atake para maging effective ka pa rin? Yung strategy kasi, ano rin yun nga sabi ko, yung coaches kasi may mga input sila nakikita nila yung ibang hindi namin nakikita. So, kailangan din marunong kang makinig at marunong kang i-timing yun kung ano yung instruction sa'yo. And, siguro, as a spiker kasi kailangan kung nakikita mong aggressive sila depensa, edi mas maging aggressive ka para mas makakuha ka ng point. Yun, parang, sa akin din kasi parang, yun nga, malaro ako So, kailangan, i-ano ko lang, ang tawag dito, i-clear ko lang yung mind ko para at least madiskartehan kung tama. And Coach, parang karamihan ng laro, halos lahat nagko-contribute talaga sa offense. With Sikat, sabi niyo nga may iniinda. Parang can you talk about lang po yung tiwala niyo sa mga local spikers niyo na kahit wala Sikat, magde-deliver at saka makakontribute lagi sa team? Ano naman to, pang ilang season ko na ako. Pangalawang conference ko na to. So, yung trabaho namin kasi araw-araw, yung work ethics nila, kung paano sila mag-perform during practice. Doon naman kami nagre-rely dun sa ano na yun, nagbe-base dun sa ano yung capable nila, ano yung strength and weaknesses nila. So, I guess mas nakaka-focus kami dun sa dun sa kung ano yung kakayanan nila. So, may lahat naman may possibility na mag-commit ng error, pero yung tendencies na yung tulong, yung execution at saka yung contribution. Gaya nung huling time out 116, execute, timing, tapos andun na lahat. Kaya nagawa nila from all 16, dire-diretso na kami. So ano lang, sabi nga ni Coach Aaron, timing is everything. So andun lang naman. Even yung adjustment namin, actually, yung adjustment namin, normal na sa kanila. Kasi nga, hindi naman sila naglalaro ng isang position lang para at least, pag ginalagay mo dito sa sa real game, wala nang, hindi na sila nagugulat, hindi na sila nalilito kung ano yung different position or anong atake yung gagawin nila. So, used na sila dun sa ginagawa namin. So, yung tiwala sa local, talagang 100%. Regardless yan, mag-commit sila ng error, kung ipapasok sila, pero yung tiwala namin hindi naman nagbabago. It's just a matter of timing and execution nila. So, alam namin na kaya nila. And for sure, alam nila kung bakit din sila ginagamit na yung tiwala na ibinibigay sa kanila. And of course, syempre yung self-confidence saka yung tiwala nila mismo sa sarili nila kasi ginagawa na nila during practice yan. Hindi lang to isang beses. Almost everyday na ginagawa. So, execution na lang. For Coach, ano na lang siguro yung magiging mindset ng team heading into the crossover round, especially yung mga makakatapat nyo doon, andun yung Petrogas, yung Chocomucho, Suskov. I think ang mindset muna ito, bibigyan ko muna ng break muna ito bukas. Pahinga muna, active rest muna. Then, hard court ulit kami ng Saturday. So, I think that's yung muna yung mindset nila. Pero again, big win para sa amin papunta din sa next chapter ng conference natin. Thank you, Coach. Thank you, Aaron.